ang ating text. Ito po, Daniel chapter 1 verse 17, it says that, to these four young men, God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning. And Daniel could understand vision and dreams of all kinds. Kanina po nabanggit natin kanina na ginagather ni Haring Nebuchadnezzar, ni King Nebuchadnezzar, ang mga matatalinong tao. Halimbawa, meron po siya nasakop na ibang bansa. Kukunin niya puro yung mga matatalinong tao. At yun ay kanya pong aalagaan, papakainin at ang pagkain nun, hindi basta-basta pagkain ng hari. Kabilang dito sa nabanggit natin kanina na mga pinili niya at inalagaan niya si Shadrach, Meshach at Abednego. Alam naman natin kung ano nangyari kay Shadrach, Meshach at Abednego na kung saan ay talagang hindi sila lumuhod sa rebulto. At the same time, ang Diyos ay nag-intervene sa kanila, hindi sila nasunog sa talagang nagbabagang hurno. In our introduction, sabi po, knowledge is the accumulation of facts and information, while wisdom is the ability. Ability to use that knowledge with experience, understanding, and good judgment to make sound decision. Ang ibig sabihin daw po pala, itong knowledge na to is all about facts, evidences, na kung saan ay nagagather natin, nakakamit natin. Lalo na kapag, alam niyo po ba, nung tayo'y bata pa, ang pinakauna natin naging guro ang ating magulang, ang ating nanay, tapos ang ating tatay tumutulong sa pagtuturo sa ating pag-aaral. Pero hindi naging sapat yun. Kinakailangan dalhin siya sa paaralan. At nung tayo nag-aral sa paaralan, natamo natin, nalaman natin yung matematika, science, at kung ano-ano pa mga bagay. At the same time, hindi nagtatapos lang sa elementary. Meron pang high school. Di ba, hindi lang nagtatapos doon. Para may high school, may senior high pa ngayon, para paghahanda, para pag nagkaroon ka sa pagtatrabaho mo. At the same time, paghahanda rin para ilagay sa college, para maging professional. So, walang tigil ang pagtuklas ng kaalaman. By the way, knowledge is kaalaman and wisdom is karunungan. Now, wala pong tigil ang pagtuklas because life is a continuing process of learning. Every day there is a learning, a lesson na natututunan natin. Amen po ba? Meron. Kahit na sandaling to, merong message na itinuturo sa atin. And that is accumulation of facts and understanding. At tapos ang sabi, wisdom is a practical, sabi niya, is a practical and insightful developed through experience. Nagagamit natin yung mga na-accumulate natin knowledge, the ability to exercise. Kung paano natin ipapamuhay ang kaalaman na nakamit natin, and that is, napapasok doon ang wisdom. Tulad na sabi natin kanina, nabasa nga natin, bawal magtapon ng basura dito. Pero ang dami, tambak ang basura. Di ba? Kaya, nakita natin, pero hindi natin na sa pamuhay. And that is, hindi natin masasabing wisdom. Kung babalikan po natin, na-experience niyo na po ba sa buhay ninyo? Yeah. Alam ko, natutulog tayo. Na-experience niyo na po ba sa buhay ninyo? Yan po. Have you experienced having a dream while sleeping that bother you so much? Nagkaroon na kayo ng panaginip na talagang hindi na kayo makatulog pagkatapos. At hindi lang yun, The next day, hindi ka na naman makatulog. Bakit? Kasi nga binabother ka, ginugulo ka ng panaginip. Nangyari na rin po sa akin yun, maraming beses na. Naginip ako at nagising ako sa panaginip kong yun. At hindi na ako nakatulog uli. Pero a day after, nakatulog na ako ulit. Pero to kay King Nebuchadnezzar, binigyan siya ng Diyos ng panaginip na halos araw-araw hindi siya makatulog. Dahil lagi niya naiisip, saan ba siya pumunta, kahit na alamin niya, pag-aralin niya, balikan niya yung mga achievement niya in life. Naalala niya pa rin yung panaginip niya. Talagang binigyan siya ng kagulumihanan ng Lord about this. Sabi niya, Nebuchadnezzar, despite his achievement, God troubled his mind that he couldn't sleep. And that kind of troubles is, a trouble needs to be interpreted. Gusto niya agad-agad ma-interpret.
ng mga tao kung ano ang panaginip niyang ito. Pero to the point na sasabihin nila kung ano napanaginipan ko. Naku po, mahirap po yun. Halimbawa, yung panaginip nyo, sasabihin ko sa inyo, mahirap yun. Kaya nga po sabi niya, and that kind of troubles is a trouble that needs to be resolved immediately. Kaya nga po alam nyo, yung buti, kaya ang galing niya, no? Ginather niya lahat ng mga matatalinong mga inalagaan niya, yung mga wise men, encantador, saka yung mga encounter, mga gano'n. Pinagsama-sama niya lahat at sinabi niya, ako'y nanaginip. Gusto ko ng interpretation. At sabi ng mga wise men na to, sabi niya, sige po sabihin niyo sa akin ng panaginip niyo. At the same time, bibigyan namin interpretation. No, sabi niya. Gusto ko sabihin niyo sa akin kung ano na panaginipan ko. At pagkatapos, interpret niyo. Alam niyo po, napakahirap po para alam niyo po bilang isang hari, no? Sabi po ng mga encantador, nagreklamo sila, sabi niya, there is no one on earth who can do what the king asked. No king, however great and mighty, has ever asked such a thing of any magician or encounter or astrologer. Sabi, walang hari, saan pa man, ang makapag-uutos ng ganyan. Panaginip nyo, sasabihin namin, po, kaya nagalit po lalo si Haring Nebuchadnezzar. Nagsasayang lang kayo ng oras sa akin. Dahil alam nyo, hindi nyo magagawa yun. Kaya lahat kayo, pagpuputol-putulin ang katawan ninyo at ang mga bahay ninyo, susunugin lahat ang mga ari-arian nyo pag hindi nyo na-interpreto. Ito na po, ginader na lahat ni Aryok, yung tagapamahala niya, na yung mga tinipon ni King Nebuchadnezzar ng mga wise men. At nagtanong si Daniel, at bakit po ba, sabi niya, papatayin kayong lahat kapag hindi nyo na-interpret ang panaginip ng hari. Sabi ni Daniel, dalhin mo ako sa hari at makikiusap ako. Dinala siya. At sabi niya, mahal na hari, sabi niya, bigyan niyo po ako ng sapat na panahon para sabihin ko sa inyo ang inyong napanaginipan, kasabay nito ang inyong interpretasyon doon. Sabi niya, no? Sige, pinigyan siya. So, lahat ng mga wise men papatayin na talaga, tatagtarin na talaga. No? Ang ginawa ni Daniel, tinawag niya yung mga kasama niya, si Shadrach, Meshach, at Abednego. Tulungan niyo ako, sabi niya. Ipanalangin, tayong lahat ay manalangin. Hilingin natin sa Diyos na i-reveal niya sa atin ang kapanaginip ni Haring Nebuchadnezzar. Kaya po doon, nanaginip sila, pero alam niyo po, sumagot ang Panginoon. Isang gabing natutulog si Daniel, na naginip siya. At ipinahayag sa panaginip niya ang napanaginipan ng hari kasabay ng interpretasyon. Kaya tuwan-tuwa si Daniel, ganito prayer niya, oh. Sabi niya sa prayer niya, oh, in Daniel chapter 2, verse 23, I thank and praise you, God, of my ancestor. You have given me wisdom and power. You have made known to me what we ask for you. You have made known to us the dream of the king. Oh, galing, di ba? Even in our dream, in our difficult situation, kapag nanalangin ka ng buong pananampalataya sa Diyos, may kasabay ka pa ng mga intercessor. Talagang, bakit hindi ka pakikinggan ng Diyos? Pinakinggan siya, ni-reveal ang panaginip. At the same time, alam niyo, ang pagpupuri ni Daniel, tuntua siya, sabi niya, praise to the Lord, praise be to the name of God forever and ever. Wisdom and power are His. He changes times and seasons. He deposes kings and raises up others. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. He reveals deep and hidden things. He knows what lies in darkness, and light dwells in Him. Napakaganda po ng pagpupuri ni Daniel dito po. Talagang pinaparamdam niya po rito na
Walang imposible sa Diyos na tunay nga siya ang Diyos na nakababatid na lahat. Kalahin natin, di ba? Kahit yung panaginip natin, alam ng Diyos at kaya niyang i-reveal. Sabi niya, alam niya po, lumapit po si Daniel sa king at sabi niya, narito po ako, ang inyong hinihiling, kahilingan ay hindi magagawa ni naman. Kahit sinong matalinong tao, pero merong Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Even your kind of dreams, kayang niyang ipaliwanag. Kaya nga po sabi, ganito po ang panaginip niyo. At ganito rin po ang interpretasyon. Di ba? Praise the Lord. Alam niyo po, naligtas lahat yung mga tatagtarin na mga tao kabilang na rin siya. Dahil doon sa revelation, sa interpretation na ginawa ni Daniel. At dahil doon, alam niyo po ba, nakinggitan din siya eh. At dahil doon, sa kanyang pag-revelation ng kanyang panaginip ng hari, at the same time, yung interpretation na rinig ng hari, nagpuri sa Diyos ang haring Nebuchadnezzar. Walang ibang Diyos, kundi ang Diyos ng Israel. Tunay na ang Diyos ng Israel ay tunay na Diyos. Dahil walang makakaalam ng panaginip kong yun, maliban sa Diyos. Kaya, di po ba, sa ating buhay, alam nyo, kapag nakita sa atin yung pananampalatayang buong-buo, kahit minsan, kahit na minsan, hindi ka na magsalita o yung makita lang sa buhay mo na talagang buhay ang Diyos sa buhay mo, is enough for them to believe na ang Diyos mga sinasamba, pinaglilingkuran, ay tunay na Diyos. Ganun po eh. So ganito po, in Proverbs chapter 14, verse 25, a troubled witness saves lives, but a false witness is deceitful. Yung sabi natin kanina that ang tunay na karunungan, balikan po natin, no? True wisdom, sabi niya, dito po tayo sa true wisdom. But first, alamin po natin, how do we distinguish the true wisdom and the false wisdom? Dalawang klase po yan eh. May tamang karunungan at merong maling karunungan. How do we distinguish the true and false wisdom? Sa true wisdom, sabi po, not harming others. Ang tunay daw po na karunungan, hindi nananakit, hindi nanlalait, hindi nagde-degrade ng kanyang kapwa, hindi nang hahamak, at hindi raw po nangihila pababa. Kundi, true wisdom, not taking advantage of others. Hindi mapagsamantala. Di po ba alam nyo naman po na tayong lahat ay binigyan ng Diyos ng kanya-kanyang kakayahan, kanya-kanyang mga possession. Pero, kaya nga nag-utos ng Lord, do not covet. Huwag na raw po nating pagnasaan yung pag-aari ng iba. Pero tingnan niyo po ngayon, laganap na yung corruption. Di po ba? Grabe na yung blood control natin ngayon talaga. Apektado tayo lahat. Di bali ng bahain, lunurin ang mga tao at mga kabahayan ng mga tao, makungo lang. Yung mga ghost project. Di po ba? Alam nila what is right and wrong. Pero bakit nagagawa pa rin nila yung mali? And at the same time, sabi, true wisdom, helping others to elevate. True wisdom, because true wisdom saves life. Amen? Ang totoong karunungan ay tumutulong ng kanyang kapwa umangat, umasenso. Despite the fact na kahit na ikaw na muna, okay, diyan ka lang muna. Ang gusto mo, siya ay ma-elevate. Pero kahit na minsan, pa-elevate mo na siya, ikaw pa rin ang masama. Pero okay lang yun, and that is wisdom. Kaya nga po, wisdom, katumbas po ng kakambal po ng wisdom is sacrifices din. Amen? Ganun yan eh.
Sabi po natin sa Proverbs chapter 14, verse 25, a truthful witness saves lives, but a false witness is deceitful. Sabi natin kanina, no, yung mga humarap na mga engkantador, wala pong, sabi niya, walang makagagawa niyan ng pinautos mo, mahal nari. Yung panaginip mo, sasabihin namin at i-interpret pa namin, walang makagagawa ng maliban sa Diyos. Sabi niya. Pero yung mga Diyos, may mga kanya-kanya kaabalaan. Sabi ng mga engkantador. Kaya alam niyo po, yung mga maker na to, nagre-reklamong ito, nabigyan kagad sila ng sanction. Sige, pag hindi niyo nagawa to, tatagtarin namin ngayon. At ang mga bahay ninyo, susunugin namin. Pero yung tunay na wisdom, hindi. Bigyan po ako ng panahon. Like Daniel, sabi niya, bigyan niyo po ako ng panahon at para ma-interpret ko ang panaginip niyo. Sige, di po ba mas maganda? Nabigyan siya ng panahon. Kaysa naman sa sinabi, walang haring katulad niyo na mangyayari, na makagagawa ng na makapag-uutos ng ganyan sa kanya. Sige, bukas mamatay ka na. So, tama po sinabi sa Proverbs because a truthful witness saves lives, but a false witness is deceitful. Because false wisdom is shrewd, self-centered, and deceitful. Lahat yan. False wisdom. Mandaraya. Alam niyo po ba, ang kaaway natin, yan ang pinakapangunahing tools na ginawa. Di ba dinaya niya nga si Eva? At si Eva naman, nadaya na rin niya si Adan. Di po ba? Pandaraya. Deceitful. Minsan, in our life din, sabi niya, in Jeremiah chapter 17, verse 9, sinasabi po, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Sa part ng buhay natin, lahat po ba tayo rito merong puso? Amen. Sige nga po, sabi ko, nung malakas na amen yung may puso. Praise the Lord. Dahil lahat tayo ay mayroong puso, bantayan po natin ito. Because Jeremiah said, the heart is deceitful above all things. Minsan kaya sabi niya, minsan nasasabi natin, yung kanta, sana dalawa ang puso ko. Isa lang puso binigay sa iyo, yung Diyos Bakit gusto mong dalawa? Para mahalin ko yung another party. Hindi ganun di po ba? Kaya minsan nakala natin, siya na nga, yata. Pero pagdating na sa kanya na dumating, ay hindi pala siya. Di po ba? Bantayan daw natin yung mga puso natin because sometimes, itong puso nating ito, ang nagagamit na tools ng demonyo para tayo ay linlangin. Sa Psalms chapter 1, verse 1, sinabi rin, hindi ko na po nailagay, blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers. Tatlong bagay pong sinabi. Walk, stand, sit. Huwag daw tayong lumalakad sa daan ng mga mapanlinlang, tumatayo sa kanilang mga prinsipyo, pananiwala, at umuupo at nakikiumpok sa kanilang mga paniniwala. Yun po sinasabi, mapalad daw po tayong lahat. Kung yun ang ginagawa, kung hindi natin ginagawa na makisalamuha sa mga mapangutya. Because kung babalikan po natin, sabi natin kanina, true wisdom saves lives. Yung karunungan pinagkaloob ng Diyos kay Daniel, alam niyo, it is a gift. Yung bang makapag-interpret ka ng dreams, it is a gift. It is a gift. Ang tawag dito ay gift of interpretation. Biro mo, meron din tayong nabasa sa Bible, merong gift of interpretation, si Joseph. Di ba? Na-interpret niya yung mga panaginip ng Pharaoh and also the panaginip ng mga bilanggo. It is a gift na binibigay ng Diyos hindi sa lahat ng tao. Sa mga pinili niyang tao lamang. Minsan nag-aspire din ako, Lord, maganda po yung ang prayer ko po, ang dalangin ko po ay pagkalooban mo rin po ako ng gift of interpretation. Para
Kasi minsan nagagamit ko rin naman po para to encourage sa mga taong nakakausap ko. Sabi natin kanina, true wisdom saves lives. Ang ginawa ni Daniel, na talagang nanalangin siya kasama niya sila Shadrach, Meshach at Abednego, hiniling sa Diyos ang karunungang ito at napagkaloob naman sa kanya dahil doon sa kanyang kahilingan yon ang mga buhay ng maraming wise men ay naligtas. Katulad din po yan ng Panginoong Yesus. Alam niyo po ba that Jesus Christ came to save us? Alam natin yan eh. Dumating siya po rito sa mundong ito para tayo ay iligtas. Bakit? Tayo kasing lahat ay patungo sa kapahamakan. Tungo sa walang hanggang apoy ng impyerno. Pero hindi niya minabuting tahakin natin patuloy ito. Kaya iniwan niya ang kalangitan, ang paglilingkod ng mga anghel sa kanya, at bumaba siya sa lupa, at pagbaba niya, namuhay siyang buong pagpapakumbaba. Hindi siya namuhay na parang hari. Nagpakumbaba siya, sa sabsaban nga. Inilagak ang kanyang katawan nung siya pinanganak. Alam niyo ba yung sabsaban? Yun yung kainan, doon nilalagay yung pagkain ng mga hayop. Doon lang nila pag-usap. Akalain mo ba? Kaya nga tawag sabsab, sabsaba. Ganun po. Pero despite the fact na ginawa ng Panginoong yun, ang pure motivation niya is for us na madala niya sa eternal glory, sa kanyang kaharian, sa buhay na walang hanggan. Kahit na siya ay pinahirapan, sinaktan, pinagmumura, nilalait, tinis niya ang lahat ito. At pinatay, tinis niya lahat ito dahil for a purpose, to save us sa kapahamakan na tinutungo po natin. Jesus Christ came to save us from the bondage of sin, naging alipin tayo kasi ng kasalanan, from eternal condemnation sa hell, from separation to God. Ito po pinakamagandang isa sa mga layunin ng Panginoong Hesus. Mailapit tayong muli sa Diyos dahil pinaghiwalay tayo ng kasalanan. Di ba? So, in our lives, in our application, sabi po, if you're desperate to be part of the solution of the deepest problem, nalagay ko po ito sa wall ko sa Facebook dati na lang. If you are desperate to be part of the solution to the deepest problem, ask God for wisdom. Di ba? Kasi kung gusto nating maging part ng solution sa mga problemang tinatamasa natin o tinatamasa ng kasama natin o tinatamasa ng ating pamahalaan o ng ating community, if we want to be involved, ask God for wisdom. Dahil pag ginawa natin ito, yung karunungan ng Diyos, katulad na ginawa niya kay Daniel, magagawa po natin ito. And that kind of wisdom truly saves life. Amen? Ganun po. Because sabi niya natin na, ask God for wisdom to give proper advice. Kasi minsan, nagbibigay tayo ng mga payo. Gaano tayo nakakatiyak na binibigay natin payo ay tama at nasasalig sa kalooban ng Diyos. Pero minsan, alam niyo po, hindi natin namamalayan ng ating palang binibigay na payo ay siya'y kapapahamak pala o ikapanghihina ng ating pinapayuhan. Kaya sabi, ask God for wisdom to give proper advice and to, sabi niya, and to handle, to wisdom to encourage, para palakasin ang pananampalataya ng mga taong nakakasalamuhan natin. Madalas, sa mga nakakasalamuha ko ngayon, lalo na po sa paaralan, ang mga kabataan ay humaharap sa mga problemang kagipitan. Minsan, ang dami nilang problema sa relationship ng sa kanilang mga magulang. To the point na kala nila
Hindi na sila mahal. Pinababayaan na sila. At ang iba roon, nandoon yung nagtatangka ng magpatiwakal. Meron po ako nakakasalamuha doon na ganun-ganun na po ang kanilang ang iniisip. Subalit, mapalad pa rin po tayo sapagkat na-encounter natin, nabibigyan natin sila ng mabuting payo at sila ay naaagaw natin buhat sa pagpapatiwakal. Purihin po ang Panginoon. Kaya po dito sa atin, in our life, alam natin which thing is right, which thing is wrong. Alam natin kung ano yung makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Glory sa Lord. Kaya doon po tayo dapat kikilos. Gagawin natin yung mga bagay na ito upang sa gayon, ang mga taong nakikinig sa atin ay mahakay natin tungo sa daan ng katwiran. Meron pa rin kasing pagkakataon na minsan tayo ay nahaharap sa isang mabigat na sitwasyon. Difficult situation. Katulad nitong mga wise men na ito. They facing a difficult situation na kung saan ang panaginip ng hari, sasabihin nila at i-interpret nila or else mamamatay sila pag hindi nila nagawa. It is a difficult situation talaga. It is a matter of life and death na talaga. Pero alam niyo po, mapalad po sila dahil merong Daniel doon, Shadrach, Meshach at Abednego na nanalangin sa Diyos para i-reveal ang panaginip ng hari at interpret. It is a difficult situation. Paano kung hindi tumugon ng Diyos? Hindi lahat sila patay. Pero hindi ganun ang Diyos eh. Siya yung punong-puno ng habag, mercy, and grace. Kaya, in-spare niya ang buhay ni Daniel dahil meron pa pala siyang gagawing himala ron, yung Den of Lion, kung natatandaan niyo po. At meron pa siyang i-interpret na panaginip ng anak ni Nebuchadnezzar na na-interpret niya rin po. Ganon po. Why we exist today? Because meron pang plano ng Diyos sa buhay natin. At sa pagharap natin, sa mga plano ng Diyos sa atin, tayo'y humaharap in a very difficult situation. The thing is, how do we handle a difficult situation? Tulad po ng nahaharap po natin ngayon. Kinakaharap natin. Ano ba ang kinakaharap natin ngayon? Di po ba? So in our conclusion, in 1 Corinthians chapter 1, verse, may feedback. Before that, sabi po natin, may sinabi po sa Bible ang Panginoong Hesus, a kind of wisdom. Ang wisdom na to, isang halimbawa ng wisdom. Ito po sabi niya. Sa Matthew chapter 10, verse 39, whoever finds their life will lose it. And whoever loses their life for my sake, sabi ni Jesus Christ, si Jesus Christ po nagsasalita niya to, find it. Ang sino mang naghahangad ng kanyang buhay, ay siyang mawawalan. Subalit ang sino mang nagkakaloob ng kanyang buhay para kay Kristo, ang siyang magkakaroon nito. Paano natin nasabing wisdom to? Kasi, tingnan mo kapag sarili mo lang ang inatupag mo, mawawala ka talaga nito. Kung alimbawa nito, tingnan nyo merong isang mayaman na umani ng napakaraming ani. At ang sabi niya sa sarili niya, pagigiba ko ang maliit kong bodega at magpapatayo ako ng mas malaking bodega. At dito ko ilalagay ang mga ani ko. At pagkatapos, ang gagawin ko na lang, kumain, matulog, at magpahinga. Kumain, matulog, at magsaya. Ganun sabi niya. Alam sabi ng Panginoon, hangal. Ngayon din, kukunin ang buhay mo. So, di ba? Ang sino man naghahangad na humapabuhay niya o naghahangad para sa sarili niya lamang kapakinabangan, ang siyang mawawalan nito. Subalit yung mga taong nagmamalasakit sa kanyang kapwa-tao, ang siyang magkakaroon ng buhay na tunay na buhay. Amen? Amen po ba? Palakpakan nga po muna natin ang Panginoon. Praise the Lord. In our conclusion po,
Sa 1 Corinthians chapter 1, verse 24, sinabi po, "But to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God." So, sa both Greek and Jews, even sa ating lahat, ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos ay si Kristo lamang. Amen? Kaya nga po sabi natin, apart from Christ, we are nothing. Christian, Christ, alisin mo yung I-A-N, I am nothing apart from Christ. Di ba? Wala tayong magagawa. Kaya in our life, kailangan po natin ihabilin o irugtong ang ating buhay kay Kristo lamang. Sapagkat sa lahat ng klase ng tanong, katugunan ay si Jesus lamang. Ano po ba ang ating kinakaharap ngayong suliranin? Alam ko po, kanina nabanggit natin. Iba't iba ang nararanasan nating problema. Sa pag-aaral ninyo ng mga kabataan, nahaharap kayo sa problema. Sa mga manggagawa, mga nagtatrabaho, naharap din kayo sa mga suliranin. Sa pagpapamilya, yung mga magulang at mga anak, naharap din sa mga suliranin. Ano ang suliranin mo ngayon na hindi kayang lutasin ni Jesus? Di po ba? Sabi po, what problem you are encountering today? Financial? Gipit na gipit ka ba ngayon? Mayaman ang Diyos natin. Bakit hindi ka humingi sa Diyos? Pagkakaloob ng Diyos yan kung ano ang hinihiling mo. Sabi nga, di ba? Ask and it will be given. Seek and you shall find. Knock and the door will be open. Ang tanong, humihingi ka ba? Kaya wala ka natatanggap dahil hindi ka humihingi. Subukang humingi sa Diyos. Mayaman ng Diyos natin. What problem you are encountering today? Failures? Hindi mo na ipasa yung mga examination nyo? Hindi ka natanggap sa trabaho? At the same time, nalugay negosyo mo? Ano bang problema na hindi kayang solusyonan ng Panginoon? Kaya, tanong ko lang sa bawat isa sa atin, kaya pa ba? Kaya pa ba natin buhatin ang ating mga problema? O kinakailangan si Jesus na ang bubuhat ng ating problema? One time, naalala ko, na-share ko rin sa inyo, sabi ko, yung problema kong ito, Panginoon, ibinibigay ko sa inyo. Immediately, nag-aangan po ako. Why not? Gawin nyo rin po ito. Ano bang problema? Ano bang suliranin sa buhay? Ang tinatamasa mo ngayon, ibigay mo sa kamay ng Panginoon at bibigyan kanya ng kagaangan. Sabi niya, di ba, lumapit kayong lahat sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at napapagal at nahihirapang lubha. At kayo'y aking pagpapahingahin. Kapahingahan ang offer ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Bakit hindi natin hilingin? Ba't hindi natin subukang ilapit ang sarili natin upang makabit natin ang kapahingahan ito? Huwag na natin pilitin kung talaga hindi natin kaya. Kapag hindi natin kaya, nabigay natin sa Diyos. Talagang ang Diyos, hindi ka naman talaga pahihirapan at pagagaanin pa ang nararamdaman mo. Lapit lang tayo sa Diyos dahil kayang-kaya niyang gawin lahat. Kinakanta pa ba natin yun? Mahirap sa tingin mo kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Pagka ganun, katahin mo lang ng ganun yung matutuwa pa ang Diyos sa iyo. Di ba? In our life po, kailangan po, isa na lang po ang bagay na kailangan natin. Ask God for wisdom. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Habang tayo po ngayon ay nakatayo, damahin po natin na ang Diyos ay nasa ating harapan, nasa ating piling, at nakikinig
sa dinadaing ng ating pong isipan, ng ating pong damdamin. At ang Panginoon ay willing to help us right now. Ano ba ang nararanasan natin ngayon, kapatid? Nahihirapan ka na ba? Nabibigatan ka na ba ang lubha? Lapit lang tayo sa Diyos. Lapit lang tayo kay Kristo sapagkat pangako niya ito. Lumapit kayong lahat sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. It is the offer of Christ to us. The rest. Yung rest. Yung kapahingahan. Kaya nga po sa mga sandaling ito, ano man ang nararanasan mo. Nahihirapan ka man, may karamdaman ka ba? You're facing a difficult situation. Ask God for wisdom. Hallelujah. Tayo manalangin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may karunungang walang hanggan. Karunungan na hindi maaarok ni numan. Kami po sa iyo ay sama-samang dumudulog upang humiling sa inyo ng wisdom, Lord God. How to handle this kind of situation. Even if it is a difficult or mabuti man, Panginoon, lahat ng ito ipinagkakatiwala namin sa iyong kamay. Sapagkat ikaw lamang po, Panginoon, ang aming tanggulan, ang aming muog, ang aming pong maasahan, Lord God, lalo na po sa oras ng kagipitan. Lord God, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming buhay, ang mga mahal din namin sa buhay, ang mga taong aming nakakapiling, maging ang aming pong bansa, Panginoon, na humaharap ngayon sa iba't ibang mga suliranin. And even this church, Lord God, pag-ibayuhin mo ang lakas at sigla ng mga taong tinawag mo upang maglingkod sa iglesyang ito, Lord God. Pagtibayin mo rin po ang pananampalataya ng bawat isa. Lord God, kung paano tinawag mo si Daniel para po pagkalooban ng karunungan at ang karunungan ito ay magamit, Panginoon, in saving lives, Lord. Pagkalooban mo rin po kami ng karunungan katulad nito, Lord. Maraming po salamat at sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang mga nalalabi pang mga panahon sa buhay po namin. Naway, mabigyan ka namin ng kasiyahan, kaluguran, at karangalan sa mga nalalabi pang sandali nito, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming pinupuri, dinadakila at sinasamba sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Amen.